Let's effing go! Let's go! Hi guys, Toy Trippy here. Welcome sa episode 2 ng podcast. Kasama ko ulit si Habisor. Ako ulit. Before anything else, gusto namin magpasalamat sa mga nanood, nag-react, nag-comment, and nagbigay ng may mga kaibigan ako na nagbigay ng suggestion, mga topics. Sama nag-share. Sama nag-share din. Gulat nga ako kasi ang taas ng views din. Sa dami rin naman ng followers mo, hindi na rin naman na bagay. Kaya lang kasi parang first time mo yata na yung mas longer videos. Yung longer talaga na parang 54 minutes. Diba? Or na-edit mo ata ng 52. So once again, salamat. Ito yung episode 2. So ang topic natin siguro may clarification or may corrections ba na doon sa nasabi natin sa episode 1? Ano ka ba? Ikaw muna. Liwan ako, isip ako. Siguro yung di ko napansin yung edit mo. Yung sabi mo na maganda yung kuha ng stormtrooper, sandtrooper. Yung picture na yon na binigay ko sa iyo, yun yung sa mentor ko, si Chris Casanova. Okay. Hindi pa sa'yo yun. Di ko kasi na-check, parang tinatawag ko sa, parang pass forward ko rin, pero yun pala. So, akala ko yun. So ito yung picture. Okay. Send mo na sa akin. Send Tapos, yung sabi mo na scam, gusto ko rin siguro set myself na hindi naman madaming scam. Pero siguro, ang worst talaga, 2 beses. And mostly trades yun. Trades. So, maingat talaga. Pag magte-trade kayo, maganda talaga face-to-face. Tapos, check mo yun sa kanya. Tapos, check rin niya sa'yo. Tapos, kung okay na, palitan na kayo. Mas safe pa talaga yung bumili ka ng online, tapos deliver kaysa yung trade, no? Kasi, di ba, parang paano yan? May tama yung akin. Paano to? Yung pinaka-worst talaga ng pandemic. Yun talaga. Yung binigay sa akin, Superman na DC Direct. Sira yung paa. Yun nga. Tapos parang kasalanan ko pa kasi ibigay ko rin sticky. Kasalanan ko pa parang may tinrade din ako na Red Tornado na DC Universe na Mattel. Sticky daw. Sticky. Alam kasi meron kasi mga plastic pag tumagal daw, nagiging sticky. Yung mga plastic. Parang pagpapawis, di ba? Lalo na pag nasa clamshell daw. Ayun nga, Kung nag-meet up kayo niya. Kaya nga. Pero ang maganda naman na-trade ko din sa iba, na sa mas trusted na seller, pumayag naman siya dun sa binigay, yung na-trade sa akin na Superman and etc. Pumayag naman siya. Ano naging ending nyo nung ano? Siya yun? Hindi. Ano naging ending nyo? Wala. Sama na lang ng loob. Sama na loob na lang. Oo. Sa kanya yung magandang figure. Sa akin yung medyo, kilaman. Wala. Kasi simula pandemic talaga, parang nasira na rin ang meet up. Oo nga O kahit malapit na, lalabog nyo na lang po. So, yan. Biglang lumabas kahit ang lapit na, di ba? Kunyari, parang pwede mo i-jeep ng isa, mas mo na, ilalabog mo na lang kaysa lalabas pa ako, kaya nawala talaga yung meet up. Ngayon, parang yung last na topic nga natin, ultimo yung physical, yung physical shopping, pagpupunta sa mga shop, di ba, nabawasan. Ayun nga. Saka yung fave na Marvel character. Yun. Siguro ako, in a way, parang Miss Universe ang sagot ko eh. wala akong favorite character. Favorite gusto ko story. Pag may nagandang story, ito. Ito, swerte ako. Binili ata ito ng tatay ko. Avengers Prime. Binili niya ito sa book sale. Maganda siya. Parang yung tatlo, si Iron Man, Thor, Captain America, yung medyo nag-aaway-aaway pa sila before, tapos parang nagsama-sama sila para kalabanin si Hela. Maganda siya. Pwede mayroon. Pwede naman. Speaking of book sale, lahat ng Punisher comics ko book sale din. Napansin ko rin, pag sa book sale, bihira ang DC Comics. Pero ano kasi rin yan second hand. Pero ganda ng quality. Sobrang konti lang nung close niya. Pero nakapunta ka na mismo sa book sale na ikaw mismo bumili. Diba? Ako, doon din ako bumibili. Ito nga, speaking of ito. Bira lang ako mag-national sa Phil Bars. Ito, DC. Swerte ako, nakuha ko complete issue ng Superman.
Na Alex Ross covers, painted covers, yung book sale din yan? Book sale din. Swerte mo. Swerte nakuha ko, complete ganda issue. Pa ng ano. Okay. Siguro, I'm sure may mga comic book collector na malulungkot kasi hindi siya nasa backing board. So, kaya ganun eh. Pero okay naman. Ay, yung comics ko, ganun. Ay, 45 pesos. Ay, 40. Putik ko. Kompleto swerte. Kaya lang parang umunti na lang. Yung Marvel na comics sa book sale. Hindi tulad before pandemic. Dami talaga. Lalos lahat ng Punisher comics ko doon na nakuha. Pero may ulit yung Avengers mo. So, Avengers Prime. Yan. Swerte mo. Binili ito ng tatay ko. Kaya very memorable sa akin din to kasi maganda yung story, tapos binili ng tatay ko. Yan, ganda siya. May ano ang tawag doon? Medyo dark lang ng konti yung color. Color. Parang, pero okay naman. Okay naman siya. Goods lang. Pero maka. Sige lang. Ang ano naman ni book sale kapag trade paperback, 305. Pag mga hardcover, 400. Ganun sila. Tapos pag yung mga malalaki, mga kapal din, mga 500. 3,000, 2,000. Hindi naman natin inaano na mahal yung sa mga legit na comic book store. Ano lang, syempre, hindi naman tayo ganun sa mas marayo natin ng figures yan sa comics. Kaya hindi pa ako nakakapagbili nung talagang sa comic book store. Nakabili man ako, nagsisale sila. Tulad ni Philbars, mayroon silang Punisher comic na worth 1-2, nag-sell sila sa 500, bili agad. Kasi alam mo, mauubos agad yun, ganun. Kaya mas prayo lang din kasi talaga natin yung figures. So, iba rin talaga feeling pag you're holding an actual comic book. Kasi ako, may ilam akong website na pwede kang basahin. Almost 98% ng American comics, pati mga indies, nandun. Ano yan? Ito. Banggitin mo na rin. Ito yung picture, basta. Hindi mo alam? Hindi. Pareho tayo. Out of respect. Parang kayo na lang mag-research. Okay. Ito yun. Ito yung link. Okay. Pero ang problema, may pop-up. So, pagtsagaan nyo na lang. Libre naman. Libre. Unless may VPN ka. Pag naka-VPN ka, walang pop-up. Na-try ko one time. Ano kasi siya? Online. Kaya talaga may pop-up. Yung sa akin, sa phone ko, apps. Tapos i-download mo dito sa getcomics.com. Ayun, Get Ko. Ito sa akin, iba naman. Magkaiba pala tayo. Pati indie, lahat. Lahat nandun. Yun ang kasi sa getcomics, wala masyado yung iba. Pati yung mga underground comics lahat sa Amerika, yung mga sikat na medyo mga XXX. Meron din doon. Well, great suggestion. Na-try ko lang din. Pero yun. So, recent hauls. May recent hauls ka ba? Ano na ako? Sige. Dami niya na. Kunti lang, pre. Puro Pokemon nga lang. Pokemon. Yan na. Wow. Kala mo, pre. Nagpo-Pokemon ka ba? Oo. Walang tinginan doon. Sino to? Charizard. Kunti ko. Nagulan tuloy ako. Charizard. Pinastok mo ako last time. Charizard. Pinastok mo rin ako, Oo. Ay, sa kung sino favorite mo nga. Charizard sa Pokemon Select na line. Anong line to? Anong brand? Jazzwares. Jazzwares. Tapos Marvel Select. Marvel Select, putik. Pokemon Select na line. Ito Okay, sige pre. Try. Base sa itsura niya. Wala, mahirap na. Hammerhead? Hammerhead Shark siya, no? Hammerray. Garchomp. Malapit na. Anong Pokemon yan? Isang color? Crystal? Something? Generation. Basta, siya, port gen. Diamond and Pearl yata. Tama, Diamond and Pearl. Yan. Kung ikaw, pre, hilig mo yung mga big monster, sila, ako yan, mga cute, mga pocket monster. Gulat kasi yung Pokemon pocket monster. Naalala mo dati, 151 lang dati yung Pokemon. Tapos biglang dumami na. Nanonood nga kami yung mga bata pa kami, nanonood kami ng movie. Ang alam namin doon, 51. Putik biglang lumabas yata yung sa movie yung elepante. Basta yung pag-evolve ni Panty. Yun, biglang lumabas doon na kalaban niya, tapos sinagulat na lang kami. Okay, may marami pa pala. Tanda ko na, ang alam kong movie. Hindi ko nalapit. Si Garchomp sa Jazzwares. Ang alam kong movie una, yun si Mew. Mewtwo, si Mew. Mewtwo Strikes Back. Yan. Panood mo sa anak mo, nasa Netflix yung Mewtwo Strikes Back. Pero yung yung remake
3D, ginawa nilang 3D. 3D. Nasa Netflix. Hindi ko alam 3D. Gano'n ako katanda. Yan, 2-pack yan nabili. Ang ganda. Lapit pa natin. Yeah. Speaking of Pokemon pala, Pokemon Day ngayon. February 27, Pokemon Day. Baka may mga bagong labas mamaya. Depende. Nag-celebrate ngayon yung mga pictures nila, yung mga drawing, cards. Binase yung Pokemon Day sa release ng unang laro. Kaya naging Pokemon Day to today. Yan, sa online ko lang yung binili. Meron pa ako isa, si Type Lotion. Di ko na dila, bulky yung box niya eh. Isa na ilus na lang. Ano pala, kung may nanonood na followers ko, meron na ako nito dati pa. Kaya lang 2-pack to nung binili ko. Bali, meron ako available na loose. Ibebenta ko dapat yun. Binili ng tita ng anak ko para ibigay sa anak ko. Ganun sila kabait. Hindi ako mabait kasi. Kaya sila na yung bumili. Tapos ito sa, ano nga to? Yung event dun sa LRT Mall. Sa North Mall. North Mall. LRT North Mall, Caloocan. Recollects. Sa may Collector's Alley. Ano yun? Monthly event. Usually mga retro games. Mga family computer, Game Boy. Talagang ganun retro. Tapos, may isang seller doon nagtitinda ng mga puro Pokemon. Ito binili ko si Mega Lucario. Hindi ko alam. Hindi na kita pinahula eh. Trapinch. Nakita ba? Siguro. Ito, pre. Kilala mo yan. Charmander. Basic. Ano yun? Starting Pokemon, basic. Proki. Sleeping. Starter din to, Paplio, sa Sun and Moon. Ito. Nahula mo si Charmander sa si Charizard. Sino to? Walang tingin na dun sa poster ko. Charlor? Charmeleon. Okay lang yan. Di wala naman ako kilala sa mga ibang line mo eh. Pakakuha nga si Charizard, pre. Nakabili na ako ng Charmeleon. Kompleto na ako ng Pokemon Evolution line. Yun. More on Pokemon tayo ngayon. Ako pala. Ikaw? Puro Pokemon lang talaga ako this February, pre. Yan. Sakto, Pokemon Day. Ikaw, pre. Ako, ito. Ito si Tiffany, the Amazon, sa McFarlane Toys noong 1996. Vintage na yan. Vintage, talikod, pre. Pakita mong talikod. Ano pala yung buhok niya? Parang Barbie hair. Hindi yung plastic na Tapos ang problema, yung meron siyang wings, nasira-sira. Asan? Ito. Hindi mo na naayos? Naayos ko. Ayun pala. Naayos ko. Putol to eh. Putol. Minaitiban ko na lang. Tapos meron siya ditong clip-on na lalagay dito. Tapos kaso natanggal din ating clip-on. Dahil nung bumiyaya ata ako, natanggal. Yun kasi problema pag gold plastic. Meron tinatawag na gold plastic syndrome. Mostly pag translucent, yung clear yung figure or kulay gold, madaling masira. Hanggang ngayon ba? Ganyan pa rin yun? Lalo na pag Transformers. Daming ginireklamo mga Transformers collectors. Sa press MLC, Iceman. Ayun nga. Series 8. Ang lagi tawag nila yan, Iceman with a broken dick. Tawag nila Shartimus Prime. Meron din ako. Meron. Hindi, yung luma, yung Toy Biz pa, dati pa. Yung parang 5 inches. Okay. Meron yung Series 8, yung may Sentinel na base. Ayan. Okay naman siya. Yan. Anong connect niya tayo? Matanong lang. Wala kasi yung idea eh. Kay Spawn. Hindi ko rin alam. Ano pa rin siya, parang siyang din. Kala ko kasi okay siya, pero yung pala maliit lang. Maliit siya. Maliit. Pero okay naman din siya. Rin, no? Parang pwede siya kanyari, kaya parang Amazon talaga. Malaki. Uy, sira talaga to, Hindi, ganyan talaga tatanggal. Okay, baka masisi mo pa. Alam ko para siyang, kung di nagkakamali, si Tiffany, para siyang hunter ng Spawn. Parang gano'n. Meron ding Angela na nauna dito. Angela parang naghahanti ng Spawn. Kaso nagkaroon ng lawsuit. Yung creator niya kasi si Neil Gaiman. Nagkaroon ng lawsuit na parang siya talaga may-ari nun. Tapos ang ending parang kinuha ng Marvel, si Angela. Angela yung Yung character. Parang ganyan din yung niya, di ba? Angela. Tapos alam ko, parang nilagay siya sa story ni Thor. Parang siya yung lost sister ni Thor. Yan.
Hindi mo siya maano na 1996, Ha? Yung itsura niya, hindi siya pang vintage. Actually, parang ngayon lang siya nilabas. Ibig sabihin, mga kasabay sa mga new release. Tulad ng mga ibang Toy Biz ng Marvel, yung mga sa DC, di ba? Ang dami rin nakakasabay pa sa mga bagong release ngayon. Nandun kasi parang binenta lang sa mura. Mura. Nakita ko lang sa marketplace, tapos sealed siya. Binili ko. Kasi may bumili nung binibenta ko. May binibenta kasi ako, tapos bumili. Tapos yung ginamit ko dito. Alam na, no? Alam na. May disposable income. Nakaka-pressure wag ganito. Sana hindi ako yung guest mo next time. Na? Wala, pressure, parang kailangan lagi tayong mayon. Di ba? Depende lang. Hindi, ang ganda. Kasi kung may papala. Hindi, meron ako mga incoming PO pala. Ayun, ako. Depende lang. Ito, parang pinost ko ito sa page Parang nagkaroon ako parang, let's say, toy existentialism. Parang gano'n. Parang naisip ko na parang, pangolekta ng toys, parang ang dali lang. Pag may pera ka, bili mo na lahat. Ganun lang. Parang pinost ko yun sa page kung gano'n din ba kayo. Parang walang masyadong sumagot sa akin na straight. Kaya di ko lang po ako yun. Kung ako lang gano'n. Ikaw? Kung madali, hindi. Kung may pera, oo. No. Pero yun sa na antay ka na sahod, wala masyadong disposable income. Siyempre kasi tayong may anak, priority pa rin natin yung needs kaysa sa wants natin. Nung binata ako, mas madali. Kasi talagang every sales katapusan, laging meron. Ngayon, parang kung kailan na lang talaga may extra. Depende talaga sa sitwasyon. Kasi parang naisip ko, parang if ever, kunyari, isang milyonaryo maging collector, mabilis lang. Parang bibilin siya bulk set, ganun lang. Yun naisip ko parang, ang dali lang pala ng pag-collecta natin. Although, naisip ko rin, siguro pag mga milyonaryo, nangolekta ng mga real life na kotse, syempre, ganun din. Kahit pa paano, mag-haggle pa rin siya. Parang ganun. So, yun na lang yung consuelo ko. Pero siguro parang inaisip ko lang din talaga. Basta sa kanya, depende sa sitwasyon ng tao talaga. Kasi minsan may makakasama ka sa toy collecting, sa start, ganyan. Tapos ma-realize nila, hindi pala ito yung gusto ko. Gusto ko pala music instrument. Parang talagang hindi pa yun yung priority. Kung nangangapa pa. Kasi tayo, ilang taon na. Nag-start tayo, dati pa, hanggang ngayon, nandito pa rin. Ibig sabihin, ito talaga yung portal, yung gusto natin. Ayun. Speaking of gusto natin, ikaw, before toy collecting, ano ka? Ano mga interest mo or yung parang mga sinili mo mga hobbies or music, pre. Music. Ako nan. Bata pa lang, alam ko nang mahilig ako sa music, mahilig ako kumanta, mahilig ako sumayaw. Tapos sinabay ko high school, college, sinabay ko ang music at toy collecting, tutugtog minsan. Pag graduate ko ng college, hindi muna ako nag-work. Nagbayan sila ako ng laruan, tapos tumutugtog ako sa mga bar. Ano lang 'yon, minsanan lang naman. Kaya lang anong instrument mo? Before ako mag full-time sa banda, nag-vocalist ako, nag-bass, yun lang. Tapos pag yung full-time, lang, rhythm. Rhythm. Tapos minsan nag-lead pag gusto nung vocalist namin. Kasi yung vocalist namin, siya rin yung lead. Pinapasa niya sa akin minsan yung lead. Hanggang sa nangailangan ng pera, kailangan ko bitawan ng isa, toy collecting o banda. Sabi ko, mag-work na lang ako full-time. Tapos pang sweldo ko sa sarili ko, yung laruan. Yun. Kaya every sahod, yun sabi ko, bibili ako kahit magkano man lang. Yung parang reward ko nga sa sarili ko. Ako naman, mostly, video games. Video games ako Nung college, talagang na-addict ako sa PS2. Kasi yun yung time nung Tekken, Need for Speed. Malupit ka pala, pre. Mga ganun. Medyo ganun. Tapos, yun, mostly mga, tapos bibili ako mga video game magazines para ma-check yung mga review. Parang kuya ko ganyan. Talagang yung mga magazine, yung mga bagong ilalabas, yung mga cheat, di ba? Tapos dati walang alam na pagbibili ako dati ng video game or bala, laging tinatanong sa akin, modified ba yung PlayStation, yung PS1 mo? Sabi ko, ano yung sabihin? Ganun. Yung pala, ang mahal pala ng mga original. Tapos Black CD pala. Hindi ko alam. Walang alam. May kami rin, ang mahilig sa yung dalawang kuya ko. Sila yung mahilig sa games. Ganyan din. Talagang original yung mo, pero bibili ka na sa Quiapo or SM yung mga umumurahing CD.
Tapos, after nun, medyo nag-comics ako. Comics. Actually, artist ako eh. Parang sumali din ako sa indie comic group ng drawing? Drawing. Drawing ako. Sample. Wala ba rito? Ito, painting. Tatas. Pero drawing, yun nga, drawing. Tapos, sumama din ako sa pagbebenta ng comics. Kaso napansin ko nga, yun din pangit din sa, di ba sa pangit, parang negative din sa indie comics. Ang mga bumibili, mga artist din. Tapos nung sinabi ko doon sa isang artist, sabi niya, cannibalism. Sabi niya, ganun, yung tawag. Na parang, kung may bibili man, bihira. Although ngayon, napansin ko sa Facebook, ang daming mga pages or mga comic book pages na pangmasa talaga. Oo. Kasi saka ang sa mga comic book writer at artist, ang may platform na nga sila ng Facebook at yung sa internet, yung manhwa, yung mga ganun. May ganun. Di ba? Kung pwede na silang mabasa ng although hindi man ganun ka lang nakita, siguro may kita yung pag parang sa sa site, sa app, magsusubscribe ka, babayaran mo yung artist, parang ganun. May local version din. Ayun nga. Oo nga. Kumbaga, ang yun, mas nakikita na sila. Hindi na sila kailangan dayuhin sa Pero yun nga, sana kahit na gano'n na mayroong online, although sa online physical, sana mag-succeed nga talaga yung mga yung mga Pinoy artists natin. Pero hindi ko alam. Di ba? Yung problema, dapat talaga, every event meron kalabas. Yung kaibigan ko, siya mostly yung nag-asikaso, nag-print, nagagaroon. Ako lang bigay-bigay ng storya. Yun lang. Matrabaho din. Matrabaho talaga. Tapos ngayon, napansin din niya, mostly bumibili ng mga bibili mga tao ngayon. Artist design stickers. Stickers sila. Stickers. Bihira na mag-comics. Bihira na. Ngayon, sa sobrang dami ng stickers. Kasi nga, may online na. Ayun, tapos may sticker con. May sticker con nga. As in, convention, puro stickers lang. Yes. Pero. Hindi ko lang yun. Sila si Skate? Yung mga skate, si Tambay. Yung mga ngayon, mga drawing lang. Although minsan pang comedy yung pinost nila, political. Tama. Sa mga sikat na sa mga viral issues ngayon. Ganun yung ginagawa ng ibang artist na. Pero meron pa rin naman yata yung mga dati. Yung storya talaga. Meron pa rin. Lalo na yung mga inspirasyon nila, yung mga sa Ghost Fighter, yung mga ganun, labanan. Siguro pinakasikat, yung recent memory, pinakasikat siguro yung 13. 13 yun, nga pala, no? Pero parang hindi na ulit nasundan. Kaya nga, parang walang balita sa season 2. Hindi, sana kahit bago, no? Kaya nga, wala. Parang meron din sa Netflix yung basketball. Possible. Tagalog din gumawa nun yun. Series. Yun. Pakita mo yun? Yun. Hindi natin. Search ko na after. Nasa Netflix yung Barangay 143. Yun. Parang gano'n. Yun nga. Wala yun. Sana nga, sana masundan pa. Kasi pagka talagang papanoorin din naman Tapos after nun, dami kong before yung mga nag-vlog din ako, vlog, hindi. Yung ibang hindi alam yun yung BLOG. Ang naabutan kasi ng ngayon, vlog. Video vlog. Ito naman, web vlog. As in, nagtatype ako. Mostly, siguro kung nandun naman sa page yung link, medyo, minsan binabasa-basa ko. Minsan may mga bagong comments pa rin Tapos napansin ko parang nakaka-cringe. Kasi grabe talaga yung, minsan, grabe lait ko. Grabe lait ko. Toy trigger. Grabe lait ko. Tsaka, medyo krento ko rin buhay ko din mga niligawan ko. Na puro busted. Meron. Dami natin di alam pala kay Toy Trigger, no? Meron natin iba kasi pangalan ko din Kaya yun. Pero after yun, toys. So, tas medyo, parang mas naging maganda yung satisfaction. Kasi yan na talaga stay. Pero iba, ba, sa Toy Tripper, di ba, pag nagpo-post ka niya ng mga kalokohan mo or photo, di ba, parang yan yung, parang ito yung gusto kong gawin. Halata naman yung tiyaga mo Minsan nagulat nga ang anak, nagulat yung anak mo, saka nagulat din yung, sinasabi ng anak ko na parang dami ko na toys. Dami ko na toys. Para sabi ko, konti lang naman. Sabi yan, no. Pero kasi minsan nakita ko, may pinapanood akong YouTuber, si Pixel Dan. Lagi siyang nagkaka-problema daw kasi sa basement daw niya, ang dami raw yung mga storage tabs, mga ganito kataas. Sabi ko,
mostly pinaparoy ko siya, pas parang sabi ko, ay, buti, I'm not, buti hindi ako ganyan kalala. Parang ganun yung iniisip ko eh. Hindi kasi sila Pixel Dan, sa sila Chartimus Prime. May mga ano na rin kasi, may promotion na yun eh. Ayo. Di ba? Pinapadalhan yun minsan ng ano. Minsan. Basta i-review lang, i-ano lang na para mahatak yung mga tao bumili. Si Chartimus Prime, di ba? Kwarto lang din yun. Ganun din. Ang ginawa niya, yun yung basement niya. Hindi, garage. Garage niya pala. Yung garage niya. May pinost siya, parang grabe dami. Pati sa kitchen table na doon sa kwarto niya, grabe. Ayaw mo nang ganon? Seryoso? Ayaw mo ganon? Ayaw mo? Padala si Hasbro ng yung new release. Okay lang. Siguro yung sitwasyon. Kasi sikip, di ba? Yung ano. Yung parang tipong, don't tell people how I live. Parang gano'n. Gano'n yun yung naisip ko na nakikita ko din si Pixel Dan tsaka si Chartimus. Si Chartimus na lang yun. Mga idol yun. Simula, umpisa. Yan naman. May kwento ko na parang minsan may nababangungot ka sa kinolekta ka man toy na parang nagsisi ka or something. Yan na. Nakwento ko na last time yung ML, yung sumasabay lang ako sa hype. Yun yung regret siguro. Pero meron pa ako yun yung parang binungungot ako. Hindi ko na alam kung anong laruan ko eh. Bangungot talaga kasi doon yun sa nag-work ako sa Isitan Recto. Meron din yung latag-latag ng mga laruan. Yung sinasabi kong minsan yung nagtitinda, walang idea kung may value yung paninda. Meron doon, hindi ko muna binili. Kasi sabi ko, siguro maabutan ko pa yung bukas. Hindi ko na rin matandaan yung Hindi ko kakilala yung laruan eh. Balikan ko na lang bukas. Tapos sabi ko, kaya hindi ko ito nabili. Siguro baka mabili ito. Basta parang yun ito, kinabukasan pagbalik ko, wala na. Tapos parang, ba't hindi ko ito binili? Ang ganda ng itsura. Ganun yung pakiramdam. Kaya yun. Ganun din sa online. Nangyayari yun, naka-add to cart ka. Bibiling ko to ng sale. Pag ganun ng sale, sold out. Wala na. Ganun din. Yun ang nakakainis. Tapos hindi ka na makahanap. Yun. Sa marketplace, ganun din. Dami rin ako naka-save, saka add to cart din. Tapos, minsan kita ko na lang naka-sold. Sayang. Ganun na. Hindi ko idili. Ako din naman siguro, di ba, pero minsan, yung alam mo mga 3 a.m. thoughts, mga minsan iniisip mo sa'yo, ba't ko ginawa yun? Trade ulit. Trade naman ako ulit. Tinrade ko, yung sa akin, Mecha Hulk ng Toy Biz. Tinrade sa akin yung 2 mint on card na Dope Nukem saka Lara Croft. Lamang ka? Hindi ko alam. Parang hindi ko alam. 3,000 yung Mecha Hulk. Mahal na pala yun. Hindi ko alam. Tapos ang ginawa ko doon sa 2, nilus ko sila ito. Ito si Dope Nukem. Ito si Lara Croft. Okay, ngayon ako mag-decide kung lamang ka. Yan. Pwede. Pero hindi ko alam na gano'n na pala kamahal si Yan. Actually, mint on card siya. Binuksan ko lang. Kasi loose collector ako eh. Loose. May gano'n, di ba? Parang may regret ka. Ha? Ba't may regret ka? Ang laki ng value. Okay. Gano'n talaga. Ang laki ng value. Lesson learned. Kaya nga. Tapos meron din ako. Trade din ulit. Puro mahal sa trade Mechanic kong na vinyl. Tinrade ko doon sa isang figure. Tapos sabi ng lalaki, Sir, ang mahal pala nito. Sabi gano'n. Sabi ko talaga. Sabi nung katrade mo? Oo. Ba't sinabi mo pa? Kaya nga. Gusto mo pa ako magsisi? Natuwa siguro sa akin. Sige. Hindi, nagsisi ka talaga, legit. Sisi rin. Wala. Kasi mas kung sa ang tunay na kolektor dito, mas ano kang kolektor na kolektor sa akin, yan nga yung mga mga value before we trade, di ba? Ayun din. Yun ang top tip din. Check mo. Check online. Check online. Mostly, check mo yung presyo, kung tama lang din. Ganun. Hindi yung tipong, or mostly, di naman kami expert sa lahat eh. So, magtanong ka rin. I'm sure may mga network ka na, ito, puro Pokemon ang alam. Tanong mo kung may alam siya. Kung Marvel, kung may alam din siya. DC, kung alam din yung ba ito. Yun. Kung hindi ka maano magtanong, kung yung mahihain ka, research. Talagang tamang research. Or eBay, di ba yung mga sold items. I'm sure, yung mga presyo sa Amerika, iba yung presyo dito. Pero at least may base figure ka. May base amount. At least na, kunyari, ito yung bebenta ko, pag ayaw nyo, sorry, ito talaga yung ganitong worth niya. Parang ganun. Nag-eBay ka pa? Minsan. Speaking of eBay, meron pa? Nag-check lang, eBay. Okay, check mo lang. Mostly one time na in-eBay ako, may middleman. Siya yung middleman. Yan yung Chevy. Okay. Yan. Tapos ang galing niya eh. Wala, pinadeclare niya this tao as gift. So, 0.
Zero talaga. Ay, galing ibang bansa? Galing ibang bansa. Florida. Galing Florida natin. Pakita ko. Hindi. Buhatin ba natin? Sige, pakita natin. Walang mawiwirdan, ha? May anak na babae siya, no? Yan. So, Chevy. Yan, Chevy. Taga lang, ang gulo na ng buhok nito. Yan, Chevy. Maayos pa ito dati. Tsaka, hindi ganito kulay nito dati. Anak pa igalaro nito, no? Minsan lang. Minsan. Ayan. Nakaupo sila Elsa, eh. Ayan. Wala ka bang ice slide? Wala, eh. Yan. Bihira ka makakita ng ganyan dito. Tapos, mostly kasi, di ba, ang mga Barbie cars, dalawa. Yan, 4. Kasya 4. Kano inabot niyan, pre? Hindi ko matanda. Either 3 or 5. Pwede na. Tapos, hindi, kupas na nga yan. Tapos, munti ko natapon yan. Kasi dun nandun siya nakadisplay sa kabilang bahay. Tapos, medyo sumikip na, tinago ko na lang. Tapos, ang daming ipis. Inipisan din yun. Pag ganyang eBay, tapos ibang bansa, magkano inabot ng shipping? Mostly, ang pinakamahal daw talaga. Kaya, ang pinakamahal talaga shipping. Siguro doon sa 5,000, yung 2,000 yung laruan, 3,000 yung shipping. Ganon ka talaga magtaga. Kasi hindi mo na mahanap. Pero ngayon, uso ngayon yung mga pasabay, mga page na ipapahunt mo. Diba? Ay, meron din palang in-eBay din. Isa. Ang ginawa, nilagay sa, parang pinasabay, tapos nilagay sa balikbayan box. Pero problema, nagka-issue doon sa balikbayan box. Napansin na parang kinat yung gilid. Kinuha ng mga gamit. Ang mga naman no? Mga trippings Kinuwento sa akin. Pero hindi. Alam yan, lumang gawain na yan. Hanggang ngayon naman yata. So, lulungkot. Wala daw ata mga relos, mga G-Shock. Pero sabi ko nga, buti hindi nawala yung sa akin. Ben, yung pinasabay ko. Laruan to Pinya mo na yan. Sa bata yan, gato. Ang babait pala. Medyo mabait to pala. Napansin ko rin, speaking of cars, yung Ferrari Hot Wheels, babalik na ulit. Babalik ulit. Kasi dati, parang dati Hot Wheels sila. Tapos bigla nag-close sila natapos na natin kontrata. Lumipat sila sa Burago ata, or Majoret. Di masyadong maganda. Tapos ngayon, in-announce sa Nuremberg Toy Fair sa Germany. Babalik ng Hot Wheels babalik ng Ferrari sa Hot Wheels. Nice. Tapos napansin ko yung iba kong kolektor, binibenta nila ibang Hot Wheels nila. Gulat ako sa presyo. Kasi yung normal na mint on card, mostly binibenta 2,000, 3,000. Nagulat ako. Tapos mostly yung mga loose 650. Like, mahal. Gulat ako. Rare ba? Baka rare naman kasi. Rare siguro. Hindi ako makapag-comment kasi hindi ako sa Hot Wheels dahil kasi. Alam ko pero yun nga, parang mapapansin ko, mahal talaga ng Hot Wheels. Lalo na pagka nga daw yung, diba, totoo ba yun? Meron lang yung parang 20 pieces lang. May ganun na. Diba? Super T-Hunt, ang tawag nila. Super Treasure Hunt. May goma yung gulong. Talaga hindi ako napunta din sa Hot Wheels. Pero bihira ka makakita daw. Bihira ka makakita ng super treasure hunt sa in the wild kasi sabi, hindi ko totoo. Yung mga collector daw pupunta na diretso sa distributor, yung si Richwell, diretso na doon. Lakas. Yun na kuha agad. Das si Mosi benta. May nagtitrip na may nakwento sa akin. Bumili siya super treasure hunt na mint on card. Binuksan daw niya. Tas ano ba, parang power trip or something. Bumili ba ka, tawa ko din. Nagkaroon din ako super treasure hunt. Yung sa Berenta ko. Dami mo talagang transaction ng involvang no? Involvang personal, toy mo. Pwede may personal. Hindi, may marami kang transaction involved yung like trade, benta, talagang active, kumbaga. Kinito ko man din sa asawa ko. Parang I can say even right now na if ever, kaya kong benta lahat. Siguro, mamimili lang siguro mga 5. Kaya kong benta lahat. Lalo ngayon, kaya ko nang benta. Kaya rin ako na-comment niyan. Hindi kasi ako pala benta ng ko. Kasi sabi ko nga sa'yo, ang binibili ko lang talaga yung gusto ko. Ang mga nabibenta ko na yung hype. Yung nakwento ko sa last, natin. Yun. Kaya, hindi, pag bebenta ng sarili ko, parang hirap ako. Noong una, ganun ako noong una. Pero yung sa toy store ko, yun, madali. Wala yun, balot, ship mo. Yun maganda rin pag wala kang emotional attachment.
Kasi ang hirap talaga pag meron. Yung mga before na may binenta na ako before, binibili ko ulit. Sample, Toy Biz Punisher. Yung Toy Biz Punisher ko, hindi na yun. Parang pangatlo na yan. Una binenta, pangalawa binenta. Talagang kapag gusto mo yung laruan, bibili mo ulit. Talagang sa for keeps. Okay. Speaking of yun nga, yung DC Universe Classics na Mattel, yun mostly, ang pagbenta ko yun, benta agad. Gulat ako. Sana nga medyo nagsisili na sana bumili pa ako. Kasi, ang rare. Hirap na. Kung meron man, ang mahal na. Meron ka Shazam, di ba? Classics yun, di ba? Shazam. Yun, minsan, nagbenta rin ako, parang bilis. Tapos sabi minsan, nagpo-post ako, tripping ko lang si Superboy. Sabi sa akin, sir, mahal na yan. Ay, talaga? Sabi ko, tapos chinek ko online, mahal nga, 2.5. Sangga lang yan. Pero sabi ko, parang ayoko pang bitawan ito kasi ganda eh. So, mas mahal ang value ni DC compare sa Marvel Legends? Ikaw, based sa ano? Based sa ganun ko, Based sa mga nabenta ko, Kasi Marvel, ang hirap. Bihira. Kasi nga nung lumabas pa si Hasbro, yung mga ano nito, ibis, parang nabawasan. Kaya nga. Parang pang-chop-chop na lang. Or pang... Kahit yung mga early Hasbro, mawala na. Speaking of, yung bagong i-re-release na X-Force, nakita mo? Warpath, saka si X-23. Ganda, ganun details. Ano kayong mangyari sa daw? Alam mo yung X-Force Warpath na tupak kasama si Deadpool? Mahal yun. Sobrang rare yun. Sa tingin mo, bababa na? Feeling ko hindi. Hindi pa rin. Pero ang daming bumaba pa rin kasi sample ng mga mahal na ML. Archangel. Yung una yung San Diego Comic Con na exclusive? Hindi, yung Violet muna. Yun na. Yung single lang. Tapos nilabas ng deluxe na may ibang tatlo. Bumaba yung nung Violet. Pero yung X-Force hindi pa rin. Mahal pa rin. Kasi wala pang nire-release sa bago. Crossbones. Ayun Parang single yata. Tapos nagkaroon ng box set. Box set muna, tapos may single. Tapos nagkaroon ako nun ng knock-off. Ang ganda rin ng knock-off nun, no? Kaya nga eh. Yun, parang pag may nire-release, bumababa kahit pa paano. Yung napansin ko rin. Sino pa ba? Kahit wala pang Hasbro Deadpool masyado. Yung Toy Biz Deadpool, ang mahal. Mahal na. Umaabot ng magkano. Sobrang dami na nalabas sa Deadpool. Baba na rin value. Hawkeye nga, di ba yung Toy Biz na? Yun. Yung may kasama na parang glider. Ang mahal nun. Diba? Umaabot ng mga 7K dati yun. Tapos nung naglabas, ang dami ng Hawkeye. Wala na. So, sino nga yung Warpath sa tingin mo? Bababa. Feeling ko yung pag mint on card, hindi. Hindi, oo. Pero pag yung loose. Pero wala talaga makita nagbebenta nun. Di ba dalawang yun? Dalawang klase. Yung X-Force, tapos kasama niya pulang Deadpool. Tapos X-Force na Deadpool, pulang Warpath. Wala akong nakikita talaga nun. Talaga. Si Deadpool kasi, ni-reissue eh. Yun. Yung X-Force, di ba? Wala akong siya nakikita ng Warpath. Talaga. Hindi naman siya updated. Pero, feeling ko, either tataas or bababa. Ganun talaga eh. Either taas, baba. Ganun parang stocks lang. Stocks. Ikaw rin ba? Ganun ka rin ba? Pag wala kang bagong biling toy, medyo wala ka sa mood. Parang, kanyari, parang pag may bago kang bili, may naisip ako nito, mapere ng toy pick or something, nasa mood ka, linis ka. Pero pag afterward, parang, okay na, parang ganun. Wala ka na mood, ganun ka rin ba? Hindi. Hindi naman wala sa mood. Okay, unbox, yan, picture, mga ilang araw. Tanay ito, ang tinitingin ka yan, display. Kukunin mo pagtulog na yung anak mo. Tapos balik sa display. Tapos parang mga ilang araw lang, ay mga bagong kasunod. Parang may naka-adore ka na, may balak ka na, kahit yung budget mo, pang next month pa. Yun sa akin. Hindi naman sa wala sa mood. Parang, tapos lagi mong check ng review. Parang imbes mag-focus ka sa bago mong bili. Naghahanda ka na agad sa kasunod. Ganun sa akin. Medyo ganun din ako. For nga, naisip ko nga, parang ang dami ko na eh. Ang dami ko ng mga laruan eh. Kaya mostly binibili ko ng mga accessories like either pang diorama, either upuan, or yung diorama na parang kalsada, gano'n, yun lang. Parang na lang, no? Pang toy tripping. Pang toy trip na lang eh. Nung di ko pa kilala yung page mo, usually lang talaga ako ganyan. Per character lang. Tapos yung pag ka pa talaga mag-toy trip, bibili ka talaga eh. Yun nga. Kaldero, alak. Lahat yata ng merong alak. Lahat na ng klase ng miniature talagang bibili ka rin talaga. Ang dami kong miniature, di ko pa nagagamit. Ganun din ako. So na pag may time.
Kaya yun nga. Siguro top tip din siguro, as much as possible, i-display nyo, malaruan nyo. Mostly kasi dito nakakaisip ako eh. Pag nasa display, nakakaisip ako pag doon sa kabilang lugar, hindi masyado. Or siguro takot din ako. Pag nilabas ko, gusto makipaglaro anak ko. Tapos, yun nga, paulit-ulit yung laro. Ganyan nga rin, pero pag may naisip akong content, nagbabantay ako sa anak ko, di ba? Or ano, i-ano ko na yan, ina-note ko sa phone ko para hindi makalimutan. Para pag tulog na siya, okay! Ang gano'n din ako. Picture, okay, video. Okay, pag busy siya sa tablet niya, sa Roblox. Ay, hindi. Sa'yo, kasi yung anak mo ilang taon na eh. Kaya kahit magano ka yan, busy pa siya. Yung anak ko, busy, nagda-tablet. Kukunin ka, let's play! Daddy, let's play! Daddy, borrow please! At least nagpi-please. Pero yung din nga nalala ko na parang, may friend din ako sabi. May friend din ako sabi niya, pag okay lang din yun na makipaglaro. Pero maganda, kasama mo siya. Kasi minsan, babato-bato niya or ibang galaw. Kunyari, yung Gundam, gagawin mo. O bibig mababaklas. Bantayan mo lang. Yun din. Ganun ka rin na. No, yan, minsan ineram yan. Kaya lang bantay lang. Oo. So, sasabihan niya ako, Daddy, sharing is caring. Sharing is caring. Pag ikaw nga hindi ka nagpapahiram ng laruan mo eh. Kaya talaga eh. Dahil nga, pero okay din nga talagang may kalaro ka din na ano. Kumbaga may magiging ano niya sa memory niya yan eh. Kinakalaro ako ng tatay ko, pinapahiram ako ng tatay ko. Hindi siya madamot. Yan. So, minsan pag naglalaro ako, na kami ng anak ko, may naisip din ako na parang idea, sige, lagay ko rin to. Parang in-note ko rin. Ay, ako, yung sa ano ko, kung sino man makapollow din sa akin sa TikTok yung anak ko halos kasama ko na sa TikTok, pero boses lang. Ayoko kasi ipakita yung ano niya. Magulat ako, madaming views ito nga 143K. Kaya nga eh. Ito yung ano, pinin mo na. Play ko na lang dyan. Nakapin na, syempre. Ayan. Kaya. Sikat niya yung Sigma yun. Sikat yan. Sigma boy. Tapos ito yung bago pre, kagabi lang yan. Wala pang ano yan. Wala pang 24 hours. Ang mga nagla-like at nag-ano naman kasi dito, nagpe-favorite dun sa post ko na kasama yung anak ko, mga magulang din. Pag tinik ko yung mga view, di mo nag-like, tinik ko yung mga profile nila, tinaga ako, puro mga nanay, puro mga, okay, kasi yung ano sila, na, ay putik, ganito yung anak ko eh, ganito, kaya nakaka-relate sila. Yun talaga. Kaya sabi ko, pre, TikTok ka din. Ang daming tao sa TikTok, ang daming toy collector din. Pasok mo yung TikTok, mga kalokohan mo. Kaya nga. Tapos may isang kakatawa kasi. No? Parang lagi kong sinasabi sa'yo, kalokohan mo. Okay, parang wala akong naalala sa'yo. Hindi ko mag-ataka. Seryoso. Hindi, kalokohan naman yun talaga. Pero meron akong kakilala na mas grabe yung kalokohan niya. Si Edong Spotopolis. Yun, idol. Galing, no? Updated. Updated parang yun. Nilabas ng viral issue. Si Edong meron na ganito kinabukasan. Kaya nga. Maganda kasi, yun nga, parang ang alam ko, kinuklikta lang din niya. Pero gusto lang din niya. Saka, yun, yung mostly, makakabagay sa susunod na magiging viral issue or so. Pero, yun nga. Alam niyo yung pwede niyang gamitin sa kalokohan. Alam niyo, yung bibili niya lang din yung mga pwede niyang gamitin sa kalokohan. Or mostly, kwento sa akin, kung matrip niya dati. May binili siya dati na yung art, na yun, Command and Conquer, something. Yung parang blimp. Blimp, binili niya yun. Ano mo si Edong next time? Invite mo. Oo nga eh. Malapit lang siya. Sa Manila lang siya. Yeah. Parang may iba ka namang kasama dito, no? Nagkasawa na sa akin ng mga followers mo. Pero may mga, na iba, may gustong magpa-interview kay Toy Tripper. Ako pa lang kasi available. Mostly siya rin kasi nag-edit eh. So, pumayag naman siya. Kung may ka-interview, may kausap akong iba, tapos siya mag-edit. Alak lang ba yan? Alak lang. Ganun ako kamura. Di naman din kasi totally edit na ano yun, pre. Kaya ng isang araw yun, busy lang talaga. Saka, di ba, nakita naman sa mga nakanood, yung mga edit ko, cut, post picture, yun lang. Yun lang, hindi naman kasi natin focus dito yung kada magbibitaw tayong linya. Tawa. Oh, shit, yung mga ganun na. Mga sound effects, hindi. More on information tayo. Okay. Or yung mga tipong pwedeng panoorin to habang naghuhugas ng pinggan or naglilinis, or nasa kotse, nagbabiyahe sa kotse. Pinanood namin ito ng anak ko eh, Daddy, may new toy. Yung nakita niya yung mga display mo, hindi sa kay tito yan.
Kala niya siguro sa akin. Speaking of toy, yun sabi mo, may Marvel Legends na... yung mga bagong labas. Sinare mo na rin yun. Sinare, gulat niya ako, dami nag-react na. Ang ganda eh. Dinakaw ko lang yun sa ganun, sa Twitter eh. Intro yun. Nga. Yan yung... Black Suit, Peter Parker. Lalabas na lang natin dito. Ano to? Miles Morales. Hindi Spider-Man. Upgrade. Miles Morales pre. Upgraded suits. Upgraded suit. Mostly doon sa video yung bagong PS3, PS4 na game. Ito, Peter Parker, anti-venom suit. Ayos blue. Yun nga. Hindi kasi nanonood ng ano nito. Ayan, Miles Morales. Ano naman? Pero ito, Dominican Republic ata na flag. Anong ganun? Mga skin natin. Borico. Paano ba banggitin yan? Borussia. Ito, Dominican Republic ata. Okay. Baka masabi kasi akong about racism. Kaya Miles Morales, Brooklyn, 2009. So, ang dami na palang nangyaring ganito. Yan, dumagdag na naman yung mga Spider-Man. Sexy Maganda gano'n. Gusto ko yung malaking Venom dun eh. Nasaan na yun? May Tupac din. Oo nga, nasaan na? Ba't wala sa akin? Ba't wala dyan? Sino ba madalas naglabas yan? Wala na lang, magkita tayo mag-edit. Ito mo, post ko na lang yan mamaya. Ito pa pala pre, kasama pa si Gamerverse. Sino nga to? Spirit Spider? Ghost Rider na siguro mga skin. Ayan pre. Ayan, Kingpin. Ganda putik ko. Antayin ko muna yung review bago ako mag-decide. Di ba yun parang same lang? Nung sa Hindi pre, yung laki ng nito, mas ulo malaki, no? Mas malaki. O bakit ulo lang pinagkaiba? Pwede. Tapos yung, suit, bago. Pero okay lang, kung siya yung Kingpin ko na retro, dito sa nito, di ayos, nagpapalit ng damit. Di ba minsan nakaitim naman siya? Si Kingpin, the best. Saan si Venom? Wala si Venom. Ayun, ang ganda. Dami na nilabas na Venom. Hindi na ako nagpalit. Actually, nung nilabas yan, parang psycho ko. Spider-Man na naman, sabi ko nga. Pero madami rin na to. Patas, pre. Kaya talaga. Nang hindi pa nila nabibili yung, nakakuha yung rights, hindi man nakakuha yung partner sa Sony. Di ba, usually nila yan, Iron Man. Iron Man Cup. Actually, hanggang ngayon naman, Iron Man Cup, tas Wolverine. Yun na talaga, yun lang saan sila kukuha. Ano yan, di ba, sa isang release, anim. Parang dalawa lang yata. Minsan dalawa lang yung, yung Grail. Tapos apat. Pangbuo na lang ng buff. Umalis na yung Marvel sa Hasbro, sa buff, yung Build-A-Figure. Wala na. Sabi nga ng mga nakita ko, okay na yun. Para bibilin ko lang yung gusto ko. Kung kasing ganda ng release nila yung retro. Ang ganda ng mga release sa retro na box. Ang ganda ng release nun. Sa case naman ng DC, mostly puro Batman. Walang kamatayang Batman. Kasan nga sila gagatas kasi. Pero minsan, gulat niya ako, Batman, mabenta talaga Batman. Mabenta. Kahit sa comics. Parang si Batman sa DC talaga number 1. No, sa Marvel, Spider-Man. Kasi nga. Nakita mo yung chismis na magka-crossover? Yun nga. Hindi yan chismis. Legit na ba? Legit na. Comics. Wow. Wala pa tang announcement. I-announce ata sa may comic book fair ba? O toy fair? Hindi ako sure. Pero yun yung sana. Pero sana sana yung yan, para simula na yan na magkaroon sa movie. Soon. Diba? Magkaibigan naman si Gunn saka si si Kevin Feige. Diba? Kevin Feige. Pero feeling ko parang it's a logistical nightmare feeling. Or parang yung gano'n. Baka yung mga artista de-demand ng ganito ako dapat kadami yung screen time ko kaysa doon sa isa. Paano iba? Yung feeling yung magiging issue. Ayun, possible. Pero kung yung mga karakter na hindi ganun kataas. Sa tingin ko yun possible, kaya lang baka hindi rin tauhin masyado. Di ba, yung babalik na si Robert Downey, di ba? Ang laki doon ng sahod doon yun. No choice Pero nga yan, di ba? Parang sabi, di ba, wala na bang iba pa pwede? Kaya nga. Pero ewan natin kung anong diskarte ni Marvel. Ako gusto ko. Personally gusto ko. Okay. Ikaw ba? Tama lang. Yung iba kasi, parang, bakit si Iron Man na yan? Pero okay lang. Tingnan natin kung anong nila. Lalo na si Russo Brothers ang director. Believe din ako sa dalawang. Kasi nga, speaking of movies, anong fave superhero movies mo? Magbigay ka ng mga 5. In no particular order. Ant-Man. Yung una. Guardians of the... For Marvel to superhero movie na. Guardians of the Galaxy. Okay. 1. Volume 1. Galaxy 1. Volume 1. Homecoming.
Spider-Man Homecoming. Wow, MCU. Siyempre. Kasi, putik, Tobey Maguire ako eh. Kaya nung bumalik yun, tapos yung tatlo pa, di ba? Ano na yun? Gift yun, nasa Spider-Man fan. Infinity War. Ay, yung tatlo? Na bumalik? Ay, Homecoming. No Way Home. Sorry. Pero, kung may binigyan mo akong top 10, nandun pa rin yung Homecoming. Yung kay Vulture. Sorry, mali. No Way Home. No Way Home. Pasok pa rin yung Homecoming, No Way Home. Infinity War. Ayun, maganda. Tapos isa pa, no? Isa pa. Ito, pasok na si, Snyder Cut. Yung Justice League? Snyder Cut. Yun. Infinity War, Snyder Cut. Ano yun? No Way Home. No Way Home. Guardians 1, Ant-Man. Ikaw pa. Ako naman, Spider-Man 2, yung si Tobey Maguire. Yun. Ganda rin eh. Parang pasok sa top 10. Ramdam ko kasi yung talagang yung struggle niya. Oo. Tapos, siguro out of nostalgia rin, Spawn, yung Spawn ng movie. Hindi pa napapanood. Spawn. May sasuggest mo ba? Ha? May sasuggest mo? Panoorin? Hindi lang ako, pati ng iba. Okay lang. Okay lang. Kaso pangit yung CGI. Okay. Hindi masyadong maganda. Pero maganda si Clown. Magaling si Clown din. Galing niya. Yung kalaban niya. Tapos, ano ba? Infinity War. Tapos, yung Captain America, The Winter Soldier. Yun yung siguro top 1 ko. Favorite mo yun. Tapos last, ano ba? Ano ba? Yung Zack Snyder's Justice League, kahit sobrang haba. Pero panalo talaga. Panalo. Ayun yung sabi ko, kung may hanapan mo ako ng itatapat sa Endgame, wala nga akong Endgame na tapos iano ko yung Snyder Cut. Parang feeling ko mas maganda yung gano'n eh. Mas ramdam ko yung Infinity War kaysa Endgame. Pareho pala tayo. Hindi, karamihan naman. Kasi Infinity War, talagang emosyon. Hindi mo alam kung ano mangyayari. The bad guy won eh, di ba? Uwi ka, pagkano mo ng sine, nakaganon ka lang. Kaya nga eh. Baka nasa after credits yung pero, wala. Hindi, the best talaga Infinity War. Tapos, kung mo ako na additional pa isa, alisin ko yung si Snyder Cut, Civil War. Civil War. Usually, si Russo Brothers talaga, no? Winter Soldier, Civil War, Infinity War, Endgame. Tapos, Doomsday. Nalo. Siguro ako, pag nasa top na siguro, Aquaman din. Aquaman? 1. Yung 1. Maganda rin yun eh. Maganda siya, pero hindi ko kasi masyado ma-appreciate. Or siguro nga, hindi talaga ako mahilig sa DC movie masyado. Siguro kung iba sabi mo, yung Zack Snyder Justice League, parang pantapat sa Infinity War. Endgame. Sorry, Endgame. Nasa taas yung Infinity War para sa akin. Ako siguro, ang pantapat ng DC dun sa Endgame, yung animated movie na... Sino yun? Yung DC something eh. Sa animated movie siya eh. Yung kalaban nila si ito ba? Si Darkseid. Yan ata. Yung... Nandun siya sa Shazam. Hindi ba si Shazam? Hindi. Yung ending inulit, tumakbo na lang si Flash ulit. Yun eh. Kahit madugo yun. Search natin. Ang dami namatay eh. Hindi. Ngayon yung napanood ko. Hindi yun. Doomsday, hindi. Maganda. Movie ba yun? Para siyang direct to video na movie. Okay. Maganda pero siya. naman pre, alam naman ng lahat, pag animated movie, DC ang panalo. Hindi naman ganun sa movie ang animated. Hindi rin kasi masyadong gumagawa si Marvel. Pero kung series daw, yung Avengers, yung Justice League yata ang Justice League. Tapos sa Marvel, X-Men. Tapos yung classic na Spider-Man. Saka yung yung Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Yan, magandang araw. Spectacular Spider-Man. Dami maganda rin. Sabi ko, nagandang kasi Spectacular Spider-Man. Parang napangitan ko sa art. Napangitan ka? Ay, sa art pero ang ganda nung storya. Talaga? Oo. Hindi mo pala siya bet? Hindi. Pero yun nga, kung talagang sa movie, animated movie, DC ang panalo. Galing na rin. May napanood ako nung pre-kalaban nila si Darkseid. Kasi yun nga, nandun si Shazam. Kaya ako siya pinanood dahil kay Shazam. Kasi nga, di ba, favorite ko si Shazam. Ayun, hindi ako DC, nabanggit ko, hindi ako DC fan. Pero kung pipiliin ako, si Shazam. Saka si Peacemaker. Yung gusto ko din. Kaya ako nanonood ng ibang project ni DC. Kaya lang itong kay James Gunn, nabanggit natin last time, mag-DC akong start nito dahil kay James Gunn. Try ko siya. Baka, mapunta ako sa DC din kahit pa paano. Diba? Excited rin nga sa mga labas eh. Nandun nga doon si Hawkgirl. Parang established na doon eh. Parang di na siya back to zero lang for Superman. Yung Superman First Flight ba yun? Tapos ang dami may mga heroes na doon. Si Green Lantern, si Hawkgirl. Pero ibang Green Lantern. Metamorpho. Ibang version ni Green Lantern. Si Guy Gardner. Yung medyo dick na
Ano siya, salbahe? Hindi. Ano lang? Douche lang. Douche bag lang. Ang galing ni Gunn, no? Sabay niyang ginagawa yung Superman saka season 2 ng Peacemaker. Siya rin ba yun? Oo. Siya rin ba, Direk? Parang producer lang ata siya. Di ba? Siya. Di ba nga, nung na-fire si James Gunn, tama. Ni Disney Marvel, kinuha siya sa Suicide Squad. After nun, nag-series siya ng Peacemaker. Peacemaker. Season 1. Tapos yun, nung siya na yung season 2, saka Superman yung incoming. Okay. Ganun gagaling si James Gunn. Ganun. Pero nung pinanood mo na yung Peacemaker. Ganda na eh. Hindi mo i-skip yung intro. Do you really wanna taste that? May naka-save nga pa na yung parang Peacemaker, binibenta niya yung Peacemaker tsaka isang Spawn na figure. 1K lang. Nagdadalawang isip pa ako eh. Parang ganun. So, sana nandun kung nag-decide na ako, bilhin ko yan. Sana nandun pa rin sa listahan ko. hindi malagay as sold or mawala na. Yun. Kung mayroon ng pambili, bakit hindi, no? Okay. More on Marvel ka rin talaga, no? Kesa DC. Mostly. Ako naging anong DC lang ako dahil lang sa movie siya, sa Peacemaker lang. Dito talaga yung nagbasa ako ng comics, pero Shazam lang. Pero talagang Marvel for the win talaga. Sorry sa mga fan ng DC. Pero hindi ko sinasabing pangit. Mas prefer ko lang Marvel. Justice League yung sa dati pinakita sa Studio 23, yung cartoon. Ayun, maganda yun. Ganda nun. Yun talaga. Kahit alam ko, nakipag-away pa ako sa kaklase ko nun kasi sabi, pangit-pangit ng drawing. Ang pangalan ng kaklase mo, puntahan natin. Okay lang yun. Asal lang yun. Ay, bali, nung before pala kami mag-meet ni Toy Tripper, lagi kong request, dalhin niya yung, Juggernaut niya na buff, di ba? Lagi niya nakakalimutan. So, ngayon hindi kasi kaya reason kung ba't ko pinapadala. Kasi, nagpaplano akong palitan yung Juggernaut ko. Yung Marvel Select. Nagkaroon din ako yan. Kaya mo? Trade din ulit. Pre. Ano ba mas okay? Ikaw, pre, yan, syempre, na-dispose mo na eh. Okay. Pero maganda rin kasi to. Details to, kaya lang, di ba? Limitado yung articulation. Gusto ko, lalo nung pag nabasa ko ibang saka yung nabasa ko ibang comics na nandun sa Juggernaut, tapos mga animated movie na nandun siya. Talaga siya magaslaw eh. Pero nga niyan, pre. Ito nga, namiss ko rin ito. Tapos, di ba nagkaroon din ng daming mga knock-off. Tapos iba't ibang kulay. Ganda mo pala, oh. Tapos, yung tinrade niya sa akin itong, tinanong ko rin kung peke. Sabi, totoo yun, sir. Sabi ko. Malalaman mo rin sa bigat. Ito, mabigat. Saka natatanggal yung kamay nun, te. Ayun nga eh. Ito wala. Ganda na wala, oh. Putik yan. Tatanggal ka rin. Sana ma-dispose kaya. Yan, oh. Yung ganyang niya. Charge. Teka lang. Dala ko yung ko eh. Punisher ko eh. Siguro kung gusto mo scalp, Marvel Select ka. Kung gusto mong... Tapos yung laki niya, Marvel Select ka. Pero kung gusto mo articulation... Hindi ko dala yung Punisher ko na pang eh. Ayan. Yung... Killing Crew. Ano yun? Yung kasama nila si Black Knight. Yung... Kill Crew? Kill Crew, Punisher Kill Crew. Nabasa ko rin. Ganda rin. Ganda na. Nakakatuwa nga eh. Sige nga, baka ako. Saan mo dispose ka yan? Yeah. Ganda, oh. Sample pala nung sa last podcast, yung walang pinhole. Walang pinless joints. Pinless joint siya. Ganyan yung itsura. Mas prepare kasi nila yan daw kasi parang kumbaga mas makatotohanan na. Yan, sample lang. Best Punisher ever! Sa Marvel, Marvel Legends, Pero weird kasi all black siya. May ganyang comics naman, pre, sa Warrior. Pero maganda yung face cut. Kaya iba, nilalagay dun sa, sa SDCC na, Yes, hindi pala, sa Walmart exclusive na, naputi, nilalagay dun. Pero maganda yung winner yung sculpt nito, yung usang mukha. Yun nakasigaw. Yan, pre. Tapos ikaw, bago tayo magtapos. Ay, single, lang yung tuod nito? No? Yan, Bago tayo magtapos, pre. Yeah, speaking of figures, meron din nagko-custom din ako, kaso kulay-kulay lang. Meron kasi yung nilabas yung McFarlane Toys na Call of Duty na Spawn. Na may para siyang yung skin niya sa Call of Duty na laro. Na may barrel, ganun. Kaso problema kasi, mahal. 3,000 or something. Problema kasi sa McFarlane ngayon,
limitado yung dumarating dito. Di ba pag Marvel, halos lahat na dumarating dito kahit sa mga toy stores. McFarlane, bihira. Kasi bihira na rin yata ang fanbase. Ewan ko lang. Or siguro kasi meron silang exclusive sa Amerika, sa Target, GameStop. So siguro hindi yata nakakuha. Saka ang konti na rin, pati si Hypebeast, hindi na rin siya nag-carry ng Spawn. Kasi bihira, mahirap daw bumili. Or minsan, one time ata, in order niya, kinancel ata nung distributor. Parang gano'n. So ito, bumili. Yun ito, Commando Spawn to eh. May kasama siya parang power effects. Meron akong binili na munitions pack na pwede siyang humawak ng baril. May kasamang kapa. Ginawa ko, tinanggal ko yung kapa. Ginamit ko ng gunting tsaka cutter lang. Tapos medyo siyempre may pula dito. Pinaint ko to. Tapos yung scarf niya, medyo mapula. Dinumihan ko ng itim. Black wash. Mostly black wash lang ginagamit ko. Kasi may mga baril ako. Yan, parang Commando Spawn. Commando. Parang lagyan mo na lang ng sombrero. Parang di ba gets no? Yung may character na gano'n, naka-sombrero ng parang cowboy. Tapos di ba? Kasi yung mga baril yun. Nagharap ako ng gano'n. Feeling ko pwede yung accessory na parang yung sa wrestler na mga headset. Oo. Yun, gano'n. Kasi doon meron siya na separate. Yan. Ganda, no? Ano yan? Scale? 7 inch to. 7 din yung spawn talaga. So, imposible talaga dito. Pero matangkad naman si di ba? Spawn? Hindi ko lang alam. Yun. Hindi. Next snap lang. Yun. Yung problema, kanya meron din silang labas na Jonah Hex sa McFarlane na DC, yung may kasamang kabayo. Sabi nga, hindi raw nilabas dito. So, may nagbebenta, mahal, 4-5. May mga fan dito. Kaya maghahanap pa ng Pag mga exclusive nila, bihira may mabibili sa Toy Kingdom, Toys R Us. Hindi man makakakuha yung mga seller dito sa online, di ba? Pero, yun nga, yung mga exclusive, bihira ka talaga makakuha ng local. So, taga talaga. Tatagain ka talaga ng presyo. Sana maayos nga yun eh. Kasi ang ganda rin ng McFarlane. Ang ganda rin ng McFarlane, parang ang laki niya eh. Tapos maangas. Pero yun nga, questionable yung joints. May tinawagan daw nila itong diaper. Bakit pa rin? Parang diaper kasi. Parang iba yung texture. Oo. Diaper siya. Hindi. Pati DC ganyan. Yung bago nila labas na DC. Diaper talaga, parang nakahiwalay yung niya eh. No, parang hindi siya para dito. Oo. Parang iba pa yung texture. So parang nagmumukha talagang shiny yung diaper. Tawag nila diaper. Pero ang lambot ang ganda nung kasi makakaano siya ng maayos, pre. Makakagalaw siya ng maayos. Ang lambot nung nga. Ito yung sabihin. Umaangat eh. Ang lambot. Hindi siya yung hard plastic. Kasi kung hard plastic yan, hanggang dito lang yan. Yan yung pag ang lambot Yan. Kaya lang, diaper nga daw. Diaper nga. So, pili lang din bili ko. Pero swerte, binili na sa akin to. 800 lang to. Not bad. Kasi binili ko nga. Anong release yan? Matagal na ba yan? Mortal Kombat ata na release. Tagal na rin. May Mortal Kombat. Yung loose. Ganda rin ng mga vintage. Ano dun? Pre? Ayun. Meron ka pa? Wala naman na. Ang dami-dami tayong edit ngayon. Ang dami ito pinag-usapan. Kaya nga. May papastok ka na naman, Pastok. Diba? So, ito na. Siguro hanggang dito na lang. Ayun. Sana ma-enjoy nyo. Sana maganda ulit yung audio. And siguro, magbigay lang kayo mga topics. Siguro babasahin din namin yan or kikwento namin. I'm sure naman na in our more than 10 years of collecting, may opinion naman din kami. So, yun na. Pero hoping din na, pre, may ibang guest ka naman. Para maano rin yung ibang point of view. Siguro customizer. Yung mga ganon. Okay. Kasi yung mga mga gumagawa rin ng meme. Like tulad nila Edong. Yun. Pwede. Tapos next, natin yung mga businessman sana. Ay, mga art toys. So, yun. Fast talk na. Di ba fast talk? Mag-fast talk ka pa tayo.
Bahala ka, pre. Ito, meron ka bang guilty pleasure na piece of media na parang gusto papanoorin o binabasa mo na parang pag nalaman ng iba, nakakahiya? Something. Hindi naman. Parang siguro nakakahiya, pero hindi naman. Kasi proud pa din ako eh. Favorite movie ko, isa sa favorite movie ko, Tangled. Alam mo yan? Big fan ako ng Tangled. Sa Disney. Pagka Disney. Ano ko yan eh, pamparelax ko. Sa lahat ng Disney movie yan. Siguro pag nalaman ng iba, na ganito rin ako, Punisher fan, na pag nalaman ng favorite ko yun, hindi naman ako nahihiya. So siguro sa iba nakakahiya. Seryoso? Minsan pag pinapost ko nga about Tangled, nagkakaka sila eh. Yun ang sa akin. Pero proud ako. Ikaw ba? Ako ba? Siguro, ganun, pamparelax ko, yung Heathcliff na comics na nilabas dati ng Marvel under Star Comics. Binabasa ko doon sa illegal, sa website. Binabasa ko, totoo ako. Ba't naman ano ba yun? Sige, search ko nga yan. Tingnan ko kung bakit parang ka nga, yung nakakahiya ka mo. Hindi nakakahiya. Kasi may mga gatekeeper din ng mga comic books na parang supportan yung creator, bakit ka nabibigay ng ganyang mga pirated. Okay. Yun. Sorry, wala pang budget. Walang budget. Pero minsan kasi pag binasa mo yun, tapos nagustuhan mo, mapipilitan ka rin bumili ng physical copy eh. Pag gusto mo talaga. May ganun. Pero yun, ang guilty pleasure ko yun, yung Heathcliff. Pero minsan, taga na rin din nagbasa. Pero siguro, ano ba? Sa toys. Siguro yun, medyo mahilig din ako sa K-pop. Ano nakakano doon, okay lang yun. Kasi mahilig ka sa ano. Pero mostly gusto ko mga babae lang. Mga group na yun. Espa, G-Idol, Les Seraphim. Although sabi nga, nagka-issue yung Les Seraphim daw, di ba? Hindi ko alam. Anong alam ko? Bini ako eh. Yung asawa ko rin kasi medyo updated din sa mga K-pop news. Yung nagkaroon ng issue sa Coachella. Lip-sync daw sila. Lip-sync issue. Yun. Das XG. May favorite ako XG eh. Kaso sabi nga, dami nabubuisit na hindi naman doon sila K-pop kasi Japan sila eh. So, they're not really K-pop. Ayun. Basta Bini pa rin. Bini pa. Tapusin mo na. Sige. Ayun lang. Yes, see you guys. Episode 3 soon. Okay, pre. Goods.